Ako po si Edgardo Sani Angara, 40 years old, married with 3 children, isa pong abogado, nag-aral po sa Xavier School ng elementarya at high school, nagkolehiyo po sa London School of Economics, nag-aral po ng abogasiya sa University of the Philippines College of Law, nag-aral po ng Masters of Law sa Harvard University. Pangatlong termino ko na po bilang kinatawan ng lalawigan ng Aurora. So, sa mga panukalang batas, isa po tayo sa mga pinakamaraming naipasang national laws, hindi lamang yung local laws, kundi yung mga nakakatulong po sa mga iba't ibang sektor ng ating bansa, ng ating lipunan, tulad ng senior citizens. Tinanggal po natin ang value-added tax sa senior citizens discount na 20% para na-enjoy po yung buong 20% discount. Sa ating mga public school teachers, tinaas po natin ang sweldo from 14,000 naging 18,000 po. Sa mga OFWs, meron po tayong bill for loan assistance sa mga umaalis, credit assistance. Meron din po tayong tax incentives para ibalik ng OFWs yung pera dito sa ating bansa. Yun yung tinatawag na pera account or yung version ng Pilipinas ng 401k sa US. Well, pagdating ho, for example, sa student loans, meron tayong batas sa Study Now, Pay Later. Kaso, hindi na binabayaran ng mga binibigyan. Kaya, dahil sa mababang repayment rate, hindi na napapakinabangan yan ng bagong henerasyon ng estudyante. So, napakaliit po. Ang gusto natin is, bibigyan natin ng loans yung mga lower middle class. Tapos, pagkadating dun sa mga lower classes, na talagang yung class D and E, na hindi na kayang bayaran yun, dapat outright grant na scholarship. Bigay na dapat ng gobyerno yan sa mga mahihirap na pamilya. Di ba? Hindi ho ba may programa ang gobyerno para sa poorest of the poor, yung tinatawag na CCT program? Palagay ko yung 3.8 million families na tinatarget po ng CCT, dapat may kasamang kaakibat na educational assistance doon. Yung meron tayong panukala para sa mga bagong graduates, yung Graduates Bill of Rights. Gusto nating bigyan ng karapatan dahil ayon sa datos, yung isang graduate, it will take him 1 year bago siya makahanap ng trabaho. Dito sa panukalang batas ito, meron tayong pamamaraan kung paano mapadali yung prosesong yun. Number 1, lahat po ng nakukuha po sa gobyerno, papabilisin. May one-stop shop po tayo na lahat ng kailangan ng bagong graduate for 1 year mula nung araw na graduate siya, ay libre na po. Ano po yun? Yung mga NBI clearance, yung birth certificate, yung business permit, lahat po yun mapapadali. Kung siya ay nasa agrikultura, may agricultural loan, access to credit, yung mga importanteng bagay para talagang may tulong. Dahil kung titingnan natin, halos lahat ng sektor may batas na po. Yung mga nurses, may Nursing Act, yung public school teachers, may Magna Carta for public school teachers, yung mga health workers, yung mga senior citizens. Itong napakalaking sektor na nangangailangan po ng tulong, wala pong batas. Tapos meron din tayong Rural Employment Act na bibigyan po ng, dapat i-develop po lahat ng lalawigan dahil galing po ako sa Aurora, which during the 90s or dekada 90, isa sa 20 poorest provinces sa bansa. But now, kung titingnan po natin yung datos, halos nasa gitna na po siya ng rankings. At kung paano nagawa po yan, palagay ko dahil nag-invest po tayo sa ating mga mamamayan sa pamamaraan ng edukasyon, ng kalusugan, ng social services, at yung pautang para sa kabuhayan. Lahat po yan ay dapat ipagsama natin para gumanda ang antas ng kabuhayan sa kanayunan. Sana wag mawalan ng pag-asa ang ating kabataan dahil marami pa naman, nakikinig naman ang gobyerno ngayon, especially under the Aquino administration, at maraming inisyatibo para sa kanila, especially pagdating po sa edukasyon. Sana lahat ng kabataan ay gamitin itong karapatan nila dahil bagamat merong maraming nawawalan ng pag-asa, sa eleksyon may pag-asa na magkakaroon po tayo ng mga opisyal na may integridad at may malasakit para sa mga mamamayan.